Mukhang hindi lang fans ni Lebron ang magmamigrate pa Eastern Conference, pati yata yung kay Kerry na ngayon. At mukhang dito naman ulit magtatalo yung mga Tagalog at Bisaya biro lang. Ito yung gusto nitong si Adam Silver panibagong rivalry pero hindi na sa Western. Mukhang gumagawa na rin kasi ng paraan ngayon ang Boston para lang mapigilan yung super team na binuo ngayon ng Sixers dahil mukhang nalalagay yung pangalan dyan ni Kerry. Kung magre-request man nga raw yang ng trade at kung ide-decline niya ngayon yung possible max extension niyan. Sobra na kasi yung frustration niyan dahil sila lang yung natatanging team na walang ginawang galaw sa buong offseason na nangyari, halos isang buwan na ang dumaraan. Sa report mismo, dismayado si Kerry sa naging tahimik na offseason ng Warriors. Walang roster upgrade at free agent signing. Maraming big names ang naugnay sa kanila pero wala ni isang blockbuster acquisition ang na-close nitong si Dunleavy. Hindi ko alam kung may kangkungan talaga sa California. Isa sa pinakamalaking issue yung hindi nila pagkuha kay Lebron na mismong si Kerry at Green kasi ang nagre-recruit dyan. Sa report pa, ang pinaka-reason bakit hindi pinili ni Lebron ang Warriors dahil nga walang nangyaring roster upgrade sa mga yan para maging legit contender. Dahil balak ng mga to bumuo rin ng super team pero mukhang si Dunleavy hindi yan yung plano naunahan tuloy siya nitong si Bob Myers sa Sixers. Inamin din ni Mike Dunleavy na kailangan ng mga to lumipat sa ibang plano after nilang hindi makuha si Lebron. Based sa mga report na ang front office lumipat na ngayon sa plan B, hindi na sila nag-aantay ngayon ng isa pang superstar acquisition. Sa halip, naghahanap sila ng mga veteran free agent at role players na lang na pwedeng makatulong kay Kerry, Green at Butler at sa iba pang core players. Ang problema, mukhang hindi dyan interesado itong si Kerry, lalot na sa championship title rin mismo ang hinahabol niyan. Una, limitado ang salary cap flexibility nila, hindi madaling gumawa ng blockbuster trade o pumirma sa isa pang max level player. Kaya mas nag-focus yung mga to sa paggamit na lang ng mid-level exception ngayon sa mas murang free agent player. Ayaw rin naman isugal ng Warriors lahat ng future first round picks nila sa trade. Ito rin mismo yung hinihingi kasi ng Wizards kapalit ni Davis pero ayaw nila. Si Joe Lacob, Mike Dunleavy, mas gustong protektahan yung future ng franchise nila lalo na sa possible post-era ni Kerry. Di ko alam parang napapaaga na yata yung paghahanda ng mga to kung sakaling tapusin ni Kerry yung karir niya dyan. Na ngayon mukhang mangyayari talaga kapag dinecline ni Kerry yung extension niya na nasa 140 million sa 2 years. Lalong tataas yung pressure sa front office kaya mas maraming tanong sa mga fans at media ngayon about sa direction na gagawin ng Warriors para kay Kerry. Kung mag-decline kasi si Kerry at pumasok sa free agent, malamang sa malamang mas mapilitan pa ang Warriors bumuo ng contender team. Pero ngayon mukhang latak na lang ang matitira sa kanila sa off-season na to Pwedeng ginagamit kasi ni Kerry ang leverage niya ngayon sa Warriors dahil walang galaw yung front office Dahil mukhang itong si Dunleavy, sobrang araw yung laki ng tiwala dito sa rookie nilang si Yexel Lendeborge dahil sa high level performance niya sa Summer League. Mukhang lottery pick ang tinitignan na pwedeng maging fit kay Kerry para sa championship. Pero mukhang si Kerry hindi kumbinsido dyan at mas mukhang nagre-ready lang ang Warriors talaga kung sakaling mag-rebuild sila. Possible para sa future na dito sa lottery pick nila. Ngayon may lumalabas agad na mga report pa sa ibang media at trade speculation na malaki ang interest ngayon ng Boston na makakuha si Kerry kung sakali na pumasok yan at mag-request ng trade sa Warriors Yung mga trade proposal ngayon na lumalabas sa mga article, possible gamitin ng Boston dyan yung contract nitong si Paul George na nasa 51 million, kay Peyton Pritchard na nasa 8 million, kasama yung Philadelphia 2031 unprotected first round pick at 2028 first round pick nila. Sa salary matching, halos magkamatch kasi talaga yung salary ni Kerry at Paul George Kaya possible yan yung maging trade asset nila. Kailangan ng Boston ng isang elite offensive leader after gumalaw yung mga to sa offseason. Mukhang nagre-ready rin talaga yung mga to sa possible rivalry nila sa Eastern kontra dito sa Sixers na may Lebron at super team na. Dahil yung lagay naman ngayon ni Lebron, halos 48 million ang naging pay cut niya pagpunta niya dito sa Sixers dahil halos 2 years 8 million veteran minimum contract lang
ang nakuha niya dyan at kikita lang siya ng halos 3.9 million sa isang season. Pinakamalaking pay cut nga raw to sa buong history. Pero ito rin naman kasi yung chance niya para sa championship title na hinahabol niya. Hindi lang basketball naman ang nakuha ngayon ng Philadelphia pagdating sa kanila ni LeBron. Sobrang laking economic boost sa buong city nila ang inaasahan na lalago dahil kay LeBron. Dahil base mismo sa economic projection ng The Boyd Company, possible mag-create si LeBron sa Philadelphia ng halos 250 million to 400 million regional economic activity sa loob lang ng isang season. Paano pa nga raw kung magtagumpay sila sa championship title bago siya magretiro. Kaya yung mga analyst talaga tawag kay LeBron business driver Kung nasan siya, nandun yung pera. Hindi ko lang alam kung merong under the table contract pa itong si LeBron sa Philadelphia. Hindi natin alam kung bakit mas pinili niya talaga ang Sixers Baka may ibang reason pa na malalim dyan. Sa ticket pa lang, ramdam na nga talaga. Dahil nung nakaraang season, nasa 68 ang average purchase price ng ticket nila. Ngayon, ang pinakamurang ticket para sa unang preseason home game pa lang nila, nasa $280 na agad. Sobrang laki ng difference. Inaasahan din ng mga analyst talaga na magiging isa sa pinakamabentang jersey ngayon yung number 23 Philadelphia jersey ni LeBron. Lalo na kung milyon-milyon ang mabebenta nila sa market sa buong mundo. Hindi nga lang raw NBA ang makikinabang lalong lalaki rin ang commercial value ng franchise ng Sixers, sponsorship at ng city na to ng Philadelphia. Kaya ganyang kalaki yung impact na dala nitong si LeBron ngayon. Kaya hindi lang naman nga raw talaga basketball at championship run ang hinahabol niya. Dala rin niya yung buong business sa NBA. Apektado lahat yan dahil lang kay LeBron. Pero bukod sa economic impact nga raw, mas lalo rin kasing lumalaki ang chance ng Sixers sa championship after mag-sign sa kanila si LeBron. Additional core para kay Embiid, Maxey at Jaylen Brown, lalo na nagbigayan sa kanila ng super team. Kaya lalong tumataas yung championship odds ng mga to ngayon at sobrang taas rin ng expectation sa kanila ngayon sa Eastern Conference.